Isa sa pinupunterya po nila, mga kababayan, alam nyo kung sino? Si Melvin Matibag ho, mga bossing. Ayan, no? Kasi paano, ang pinakahuli, ipinakulong si Jason Sa. Hanggang ngayon ho yata, mga kababayan, nakakulong si Jason Sa. Linggo? Sabi ko, naku, nagkamali lang yung pagsulat nung non-bailable. Ano po? Naku, ano lang yan, error lang yan yung pagsulat nung non-bailable. Yung pala mukhang totoo kasi hanggang ngayon nandun pa. Sabi ni Mary Ann, bakit si Trillanes hindi makasuhan? Ang sagot naman nung lawyer ng mga nung mga DDS, yun daw po kasi ang strategy. No, kaya hindi makasuhan si Trillanes. Kasi kapag pag kinasuhan si Trillanes, yung pagpapabukas ni Trillanes sa mga bank account, sasabihin ng judge, para mahinto na to, matigil na ito, sige, buksan nyo na yung mga bank accounts na yan. No, pagka may mga pumasok na pera, 2 bilyon na sinasabi ni Trillanes, kulong si Trillanes dahil libel. Pagka wala, yari. Kaya siguro ho, hanggang ngayon, puro pananakot lang ho kay dating Senador Antonio Trillanes. Pakinggan nyo ho si Attorney Melvin Matibag ho, mga bossing. No? Eto. Oo, ngayon, yung 8, hindi kay Saldi ko naglingkod. Eto na. No, yung mga kasinungalingan. Nung mga 18 marites, yung mga, pakinggan nyo na lang po. Ang sigurado po ngayon, yung 8, hindi kay Saldi ko naglingkod. Although there are, inamin ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay Saldi ko. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila identified na rin po namin. Ayan. Retired general. Si Pokis ba? Ano ba yon? General ba yon? Retired general. Bakit ganun yung mga samahan nila? Puro retired. Wala man lang silang kasama na aktibo sa serbisyo. Ano po? Puro retired mga kababayan. Pati itong sila Dado. Hindi, iba yata yung kay Dado. Hindi ho yata retired yun no? Parang sumisinghot ho ng parang yung kay Dado parang sumisinghot ho ng gulong ng ano tawag doon? Yung nando sa loob ng gulong ng bisikleta o gulong ng yung malambot tapos yun yung hinahanginan. Yung ginagawang salbabida. Sinusunog yata ni Dado yun tapos sabay sisinghutin. Kasi parang yung kay Dado parang may tama Ano po sabi ni ni Mary Ann, hindi ko nababasahin yan Kaya basahin niyo na lang po yung komento. Ano ba tawag doon? Yung ginagawa ng salbabida tsaka yung nasa loob ng sumiyo. Puntang naka, Dado, susunugin mo yata yung interior, no? Interior, ayan. Bumibili ako dati niya para sa bisikleta ko. Susunugin yata yung interior tapos sisingutin ni Dado kaya ganun ang tama ho. Mga bossing, no? O kaya sumisinghot ng ipinagbabawal na utot itong si Dado. Kaya kung ano-ano yung mga sinasabi. Yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit yung retired general na to. At meron po kasi mga historian lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years. Pero ayan na. Merong nag-recruit na retired general, tapos 2 years yung kontrata sana, dapat. Banji San, shout out, na-miss kita. 2 years sana yung kontrata, 2 years sanang may trabaho, pero nagkadaletse-letse dahil nga po ibinuko ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga nakawan. Kasi dating Pangulong Duterte, ibinuko naman din niya yan. Sinabi niya naman din, mga bossing. 'Di ba? Sinabi naman din mga kababayan, na ni dating Pangulong Duterte, merong korupsyon, malaki ang korupsyon dito sa DPWH. Ganyan. No? Kaya lang mga bossing, pagkatapos pong sabihin ni dating Pangulong Duterte, wala namang action na ginawa. Wala lang. Basta at least sinabi ko sa inyo. Parang gano'n, no? At least sinabi ko sa inyo na alam ko na may korupsyon. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, iba ho kasi. Bumagyo,
umulan ng malakas, Monet, no, si Monet, nandyan na din. Umulan ng malakas, nagtaka yung Pangulo. Bakit ganun? Ang yabang-yabang doon sa 13,000 flood control nung dating gobyerno, nung dating Pangulo. Eh, bakit ngayon binabaha tayo dito? O, di ba? Nagpa-imbestiga, inalam lahat, pinakita, tinignan kung sino yung pinaka mga gumagawa mismo ng mga flood control, etc., mga proyektong ganyan. Nakita nga po, doon nagkandaletse-letse na ho sila, mga kababayan. O, tuloy. Putol nga. Dahil wala na nga si Saldico. O, So this wala nang trabaho. Kaya nagngangangawa na ito. these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko ng isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. Kaya ngayon, o sige, basta, sama na lang kami dyan, no? Magkano ba kikitain? Ganun ba ang ibig nyo sabihin? Director Matibag. Sige, sama na lang kami dyan. Basta, no, nagutom na. Kaya po, mga kababayan, yung mga DDS, alam niyo po ang ginagawa ngayon? No, kasi ganyan Pinakulong si Jason nando sa loob ng ano. Tapos si Mike Defensor naman, ang laki ho ng problema sa buhay, mga bossing. Ikaw ba naman? Mahuli, makita. Yung bahay jugjugan daw po. Diba? Ni Mike Defensor. Talagang malaki. Tapos makakasuhan pa ng human trafficking yata. Pakinggan nyo ito kung hindi nyo pa naririnig yung tungkol sa human trafficking. More than a year na. Hindi pa rin ba na didetermine ng NBI kung talagang meron o walang ikinontratang assassin ang Vice Presidente? Ito pa yung assassin. Sige, tuloy lang natin. Well, naunawaan ko po yan. May mga ilan nagsasabi sa isang taon na isang taon pa yan, dapat na-identify na. Pero alam niyo po, yung mga ganitong klaseng krimen talagang mahirap naman pong ma-identify dahil that is very personal na usapan. So, Hindi, mahirap kasi vice-presidente mga kababayan. Pero ang gusto ko dito kay Matibag, hindi nagba-back down, hindi nagpapatinago. Hindi nila Matibag mga kababayan. Mamaya ipe-play natin yung pinapakalat na mga video na boses daw po ni Melvin Matibag, mga boss Chipamo, sir, no? kailangan may leads, may magsalita dun sa nakaharap, may testigo, or yung gamitin po natin yung siyensya, yung forensic. Ay, sandali. Team MR. No, yan, Team MR. Nanonood kayo dyan. Paki-email nyo nga si Attorney Melvin Matibag, baka maimbitahan natin. Kahit bukas ng umaga, bukas agad ng umaga, o kung kailan man, no, libre, ma-schedule na makapanayam natin dito. Para ma-attempt natin yan. Alam mo nga po, yun nga pong pagkakapatay kay JFK, may nahuli pero hanggang ngayon may mga katanungan pa, hindi pa alam sinong mastermind. So, sobrang tagal na noon, Attorney Melvin. Sobrang tagal na. Kaya ko po pinupunto yan. Ganun po talaga yung investigation Talagang hindi. Si Percy Lapid po, di ba, pinatay na hanggang ngayon. Hindi alam sino yung gunman na talaga na may wanted na yun, si Bantag, pero nagtatago siya. Hindi pa rin naman alam kung talagang yun yung kabuuan. Correct. So, there is an ongoing investigation. Ang sinasabi lang po natin dito, ang kinonsidera dyan, totoo ba? Seryoso ba yung threat? Nalaman na. Seryoso, sir. No joke, no joke. No, kaya nga po, yung sabi ng NBI, ang sinusuwestiyon po nila, ang suggestion nila, 3 counts ng pagbabanta. Di ba? Grave threat. Tapos 1 count ng sedition. Tayo sa stage na yun. Alam natin, totoo, seryoso. May kinausap ba? Naniniwala po tayo, may kinausap na, pinag-aralan po natin yung mga statements, kaya po nire-review yung mga video. At ngayon po, ang maganda, may lead po. Which I cannot give details sino yung mga nagtuturo at sino yung mga tinuturo. Pero, na-narrow down na po natin. Narrow down na natin. May mga ilang individuals na po tayong sinusundan at sinusurveillance para ma-identify natin kung sino mismo yung kinausap. Po. Talagang may kinausap ang Vice Presidente. Kasi kung wala mga kababayan, kung gawa-gawa niya lang yan, walang patutunguhan yung paghahagilap ni Melvin Matibag. Di ba? Walang mauumpisahan yan. Kung talagang ganun po, yung law enforcement, kami po naghahabol Mas siyempre po, yung naghahabol, mas mahirap. Para sa naghahabol kaysa nagpapahabol, hindi po ba?
So, ganun po yung pangyayari nito. Pero So, eventually, Opo. we will siguro po, I cannot give so much detail. Ayun, no? May putol-putol ulo yung Vice Presidente. Sila cannot identify the personality. O talagang rarat-ratin. Tapos sasamahan pa po ni Baste, mga kababayan. Ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan namin. Hindi, nakaganon eh. No? Siyempre, kailangan po pagka tayo nagmuestra, pag tayo ay ginaya natin, kailangan lapit na lapit po. Baka naman po magalit kasi sila Baste Duterte. Gagayahin mo ako, Mark Ramos, hindi naman gayang-gaya. Kaya po, gagayahin natin. Ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan namin. Ngunguya pa pala. Niloloko niyo si Niloloko niyo si Baste Duterte. Mamaya mapikon sa niya, maghamon na suntukan. Aba, papalag ako. No, kapag ka sinabi ni Baste, tara Mark Ramos, suntukan tayo. Ay nako, sige, basta ang gagawin natin. Sige, uuwi ako. Ako na magpapamasahe sa sarili ko. No, tapos entablado, tapos magpapa-entrance ka. No? Kagaya nung kay General Torre, di ba? Yung wag nang makisali yung mga vlogger ha, yung mga vlogger Diyos ko, uuwian ko ba kayo Siyempre walang views yun. Walang views yun. Kaming dalawa ni Baste kung hahamunin ako ni Baste, di ba? Tayo vlogger. Ano ba habol ng mga vlogger? Di ba? Siyempre yung views, madaming manonood. Mark Ramos versus Baste Duterte, boxing. Kung ano man, kung walang gloves or whatever, tatayo ng entablado, tapos lahat ng papasok, pati kayo, magbabayad kayo ng entrance. Di ba? Tapos ilalive ko doon sa channel ko. Di ba? Kahit yung yung pag-uwi ko, syempre, ang daming views na sa live ko. Bawi. Di ba? Pero yung mga sasabihin ng mga vlogger, tayo na lang, ganito. Huwag na kayo. Wala namang gagastos ako pamasahe. Tapos, wala namang magiging views sa inyo. Di ba? Bakit naman tayo papanoorin yung mga yan? Vlogger sa vlogger. Wala manonood. No? Si Baste lang. Game. Pero what I'm telling you, ngayon po umuusad po talaga at medyo mas mabilis po yung progress ng pag-identify po natin. Sandali. Naalala ko, nang-i-Indian pala si Baste. Yan po, baka mamaya pumunta ako, umuwi ako, tapos hindi sumipot. Kagaya, kasi ako medyo bata-bata po ako. Yung kung si General Torre, tsaka yung sila Madriaga, hindi niya sinisipot Baka hindi din sumipot sa akin. Mukhang lugi ako, Baste Basta kailangan pipirma, no? Kapag sinabi ni Baste, okay, go. Ulitin ko wag nang e-epal yung mga hindi naman mga sikat.